Ang Sengoku period na kilala rin bilang Sengoku Jidai ay ang magulo at maras na yugto sa kasaysayan ng mga Hapon. Ang mga digmaan at pagdanak ng dugo ay naging karaniwan noong mga ika-15 at ika-16 na siglo dahil sa mga samurai warlords o mga daimyo na nagtutunggali para pagharian ang buong Japan. Sa magulong yugtong ito, isang mandirigma ang tumindig upang baguhin ang kapalaran ng isang bansa. Ito ang kwento ni Tokugawa Ieyasu, ang visionary leader na tuluyang nagbuklod sa Japan at nagbukas ng pinto para sa 250 taong kapayapaan. Si Tokugawa Ieyasu na inspirasyon ng kilalang nobela na Shogun ay isinilang noong 1543, ang eksaktong taon kung kailan dumaong ang mga Europeo sa bansang Japan at ipinakilala ang sandatang baril. Ang kanyang orihinal na pangalan ay Matsudaira Takechiyo at sa kanyang talambuhay ay ilang ulit niyang binago ang kanyang pangalan. Sinasabing ang pagpapalit ng pangalan ay normal noong mga panong ito sa Japan upang iangkop sa kanilang sitwasyon at katayuan. Ngunit para hindi nakakalito ay atin na lang siyang tawagin bilang Tokugawa Ieyasu. Ang kanyang ama ay si Matsudaira Hirotada, ang pinuno ng Matsudaira clan at daimyo ng probinsyang Mikawa. Ang mga Matsudaira ay pamilya ng mga mandirigma at sinasabing nagmula sa Minamoto clan na naghari sa Japan noong Kamakura period. Ang ama ni Ieyasu, si Matsudaira Hirotada, ay isang minor local warlord. Ang kanyang teritoryo ay nasa pagitan ng mas malakas na mga kapitbahay, kabilang ang angkan ng Imagawa na nakabase sa Suruga province sa Silangan at ang angkan ng Oda sa Kanluran. Ang pangunahing kaaway ni Hirotada ay si Oda Nobuhide, ang ama ni Oda Nobunaga. Noong 1543, ang tihoy ni Ieyasu ay kumampi sa mga Oda. Dahil dito, nagkaroon ng kumpiyansa si Oda Nobuhide na umatake laban sa ama ni Ieyasu. At dahil sa mga pag-ataking ito, si Hirotada ay nakipag-alyansa kay Imagawa Yoshimoto, ang pinuno ng Imagawa clan. Si Yoshimoto ay pumayag sa alyansa, ngunit para patunayan ang kanyang sinseridad, kailangan niyang ibigay ang kanyang anak at tagapagmana na si Ieyasu upang magsilbing bihag. Ang planong alyansa ay nalaman ni Oda Nobuhide kung kaya't inunahan niya ang mga ito at ipinabihag ang batang Ieyasu. Si Ieyasu ng mga panong ito ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Nagbanta si Oda Nobuhide na papaslangin niya ang batang Ieyasu kung itutuloy ni Hirotada ang pakikipag-alyansa nito sa mga Imagawa. Ngunit hindi natinag si Hirotada at ayon sa kanya, ang pagsakripisyo sa kanyang anak ay magpapakita kung gaano kasinsero siya sa pakikipag-alyansa sa mga Imagawa. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Hirotada ay hindi tinuloy ni Oda Nobuhide na paslangin ang batang Ieyasu at sa halip ay nanatiling bihag ng mga Oda. Ayon sa mga alamat, habang nasa pangangalaga ng Oda clan, ang batang Ieyasu ay nakilala si Oda Nobunaga, isang di sinasadyang pagtatagpo na magriresulta sa alyansang babago sa bansang Japan kalaunan. Noong 1549, namatay na ang ama ni Ieyasu na si Hirotada sa edad na 24 at di nagtagal ay namatay rin si Oda Nobuhide. Ang pagkawala ni Nobuhide ay naging isang malaking dagok para sa Oda clan. Isang araw, ang mga Imagawa sa pamumuno ni Imagawa Sesai ay sumalakay sa kastilyo kung saan nakatira si Oda Nobuhiro, ang panganay at illegitimate na anak ni Nobuhide na naging pansamantalang pinuno ng mga Oda. Dahil malapit nang bumagsak ang kastilyo, nag-alok si Imagawa Sesai kay Oda Nobunaga, ang pangalawang anak at totoong tagapagmana ni Oda Nobuhide, na ititigil na nila ang pagkubkob kung ibibigay nila si Ieyasu sa kanilang mga Imagawa. Tinanggap ni Nobunaga ang alok at si Ieyasu na siyam na ngayon ay dinala sa Sunpu, kung saan siya nanirahan ng maginhawa bilang isang potensyal na mahalagang kaalyado balang araw para sa mga Imagawa. Sa pangangalaga ng mga Imagawa, ang batang si Ieyasu ay inatasang magbasa ng maraming klasikong akda, lalo na ang mga libro sa estratehiyang militar. Si Imagawa Sesai na isang Zen priest ang tumayo bilang kanyang guro. Nakakapagtaka man isipin kung bakit naging maalam ang isang pari tungkol sa mga bagay na pangmilitar. Ito raw ay dahil karamihan ng mga kasulatan tungkol sa mga estratehiya ay nagmula pa sa China at nakasulat sa salitang Inchik, at ang mga Zen priest ang ilan sa mga may kakayahang magbasa ng kasulatan. Ang mga paring Zen ay kabilang sa mga pinakaedukadong tao sa Japan noon. Si Sesai mismo ay nagsilbi bilang tactician para sa Imagawa clan.
At sa ilalim ng kanyang gabay ay natutunan ni Ieyasu ang art of war at ang mga magagandang katangian na dapat taglay ng isang mahusay na pinuno. Ang mundo ay hindi pag-aari ng isang tao. Ito ay pinagsasaluhan ng lahat. Ito ang mga katagang madalas na binabanggit ni Ieyasu. Labing-pitong taong gulang nang unang masubok ang kakayahan ni Ieyasu. Inatasan siya ni Imagawa Yoshimoto sa isang misyon upang atakihin ang dating basalyo na trumaydor sa kanya. Matagumpay niyang nakubkob at sinunog ang kastilyo ng kaaway at nakuha ang papuri ni Yoshimoto. Makalipas ang 2 taon ay dumating ang labanan na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Noong 1560, si Imagawa Yoshimoto na pinamumunuan ng isang malaking hukbo na may 25,000 katao ay sumalakay sa teritoryo ng Oda Clan. Noong mga panahong ito, si Oda Nobunaga na ang pinuno ng Oda Clan. Sa labanang tinawag na Battle of Okehazama, napas lang ng puwersa ni Oda Nobunaga na may 2,000 lamang si Imagawa Yoshimoto sa isang supresang pag-atake. Ang pagpanaw ni Yoshimoto ay nagdulot ng kaguluhan sa buong angkan ng Imagawa. Si Ieyasu na nasa ibang lugar dahil sa isang misyon ay nabalitaan ang pangyayaring ito. Napaisip siya kung mananatili pa ba siya sa mga Imagawa o maging malaya na lang at bumalik sa Okasaki Castle kung saan siya isinilang. Pinili niya ang huli. Bago siya magpunta sa Okasaki Castle ay nagtungo muna siya sa Daiyuji, ang templo ng kanilang angkan. Doon sa harap ng libingan ng kanyang mga ninuno ay tinangka niyang ukasan ang kanyang sarili sa pamamarang seppuku, isang ritual na pagpapatiwakal ng mga samurai. Ngunit pinigilan siya ng punong pari ng templo. Isinulat ng pari ang mga salitang Onri Edo, Gongo Jodo o talikuran ng masamang lupain, magpursige sa mundo ng kapayapaan. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Ieyasu at sinabing, "Nakikipaglaban ka na simula pa nung bata ka pa. Tinuruan ka lang ng patayin ng kalaban. Ang masunod na kagustuhan sa pamamagitan ng pagpatay ay magdadala lamang ng masamang karma sa iyo at sa iyong mga susunod na henerasyon. Ang tungkulin natin ay magdala ng kapayapaan. Hindi ka dapat mamatay ng walang kabuluhan." Naisip kasi ni Ieyasu na ang kanyang 19 na taong pamumuhay ay wala ng kabuluhan, ngunit ang mga salitang iyon ng pari ay nagbigay inspirasyon sa kanya upang ipursige ang kapayapaan bilang ang kanyang pinakamatinding layunin sa buhay. Nanatili siya sa Okasaki Castle at naghintay ng utos mula sa bagong pinuno ng Imagawa, ngunit dahil sa kaguluhan, walang utos ang dumating. Makalipas ang 1 taon ay idineklara ni Ieyasu ang kanyang kalayaan at tinalikuran na ang Imagawa Clan. Napagdesisyonan niya na makipag-alyansa kay Oda Nobunaga. Ngunit ang alyansa nila ay naging palihim muna pansamantala dahil ang kanyang asawa at sanggol na anak ay naiwan sa Sunpu Castle ng mga Imagawa. Noong 1561, tuluyan ng pinutol ni Ieyasu ang kanyang alyansa sa Imagawa Clan at sa tulong ng matinik na ninja na si Hattori Hanzo, matagumpay na nabawi ni Ieyasu ang kanyang asawa at anak. Sa pagbabalik ni Ieyasu sa kanyang probinsya na Mikawa, binalak niya itong pag-isahin at tuluyang mapaisailalim sa kanyang pamamahala. Para ponduhan ang kanyang mga kampanya ay umasa si Ieyasu sa pangongolekta ng buwis, ngunit ito ay humantong sa isang hindi inaasahang resulta. Sa Mikawa ay nakabanggaan ni Ieyasu ang kilusang Iko-Iki, isang militanteng paksyon ng Budismo na tutol sa pamamahala ng mga daimyo. Ang ideolohiya ng kilusang ito ay lumaganap hindi lamang sa mga magsasaka at mga ngalakal, kundi pati na rin sa mga mandirigbang samurai. Ang kilusang ito ay nagtagumpay na noon na pabagsakin at talunin ang namumuno sa isang lalawigan at nagbabanta ring mangyari ito sa lalawigan ng Mikawa. Ang masama pa rito, marami na rin sa mga basalyo ni Ieyasu ang naimpluwensya ng kilusang ito at tumalikod sa kanya. Noong 15 ng Enero 1564, nagpasya si Ieyasu na ituon ang kanyang buong puwersa upang harapin at tuluyang burahin ang Iko-Iki mula sa Mikawa. Sa labanan ng Azuki-Saka, si Ieyasu ay pinangunahan ng kanyang puwersa at muntik nang mapatay nang tamaan ng bala ng maswerteng hindi tumagos sa kanyang baluti.
Ang magkabilang panig ay gumagamit na ng mga makabagong sandata na dipulbura na ipinakilala ng mga Portugis sa Japan 20 taon na ang nakalipas. Sa pagtatapos ng labanan, ang Iko Iki ay natalo at noong 1565, nakamit ni Ieyasu ang kapayapaan. Sinasabing sa panahon ng labanan, ang mga puwersa ni Ieyasu ay may dalang banner na may motto na Onri Edo, Kongo Jodo. Ang matinding determinasyon ni Ieyasu na pagharian ng buong rehiyon ang naging dahilan upang tuluyan siyang pagkatiwalaan ng kanyang mga basalyo. Tuluyan nang napasa ilalim ni Ieyasu ang buong lalawigan ng Mikawa at sa sumunod na 17 taon sa pakikipagtulungan kay Oda Nobunaga, 4 pang probinsya ang madadagdag sa kanyang mga teritoryo. Noong 1582, si Oda Nobunaga na ang pinakamakapangyarihang daimyo sa Japan. Ngunit isang pangyayari ang babago sa lahat nang traidorin siya ng isa sa kanyang mga general na si Akechi Mitsuhide na magre-resulta sa kanyang pagpanaw. Tinangka ni Mitsuhide na hikayati ng mga basalyo ni Oda na kilalanin siya bilang bagong master ng dating mga teritoryo ng Oda, ngunit walang tumugon sa kanya. At sa halip ay si Toyotomi Hideyoshi, ang pinakamagaling na general ni Nobunaga, ang naging bagong leader matapos siyang talunin ito. Sa pamumuno ni Hideyoshi ay natalo nila ang mga daimyo sa silangang bahagi ng Japan at sandaling nagtagumpay na pag-isahin ng buong bansa. Inatasan niya si Ieyasu na lumipat ng ibang teritoryo. Kapalit ng 5 probinsya ni Ieyasu ay ang 8 probinsya sa silangang bahagi ng Japan. Ngunit karamihan sa mga basalyo niya ay mariing sumasalungat sa ideyang ito. Ang Kyoto ay ang sentro ng politikang Hapon, ngunit ang kanyang paglilipatan na Edo ay may kalayuan at ang anyo ng lupain ay matubig na tila hindi kaaya-aya para maging kaharian. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Ieyasu. Ang plano niya ay i-develop ang probinsya at gawing sentro ng mapayapang Japan. Ang Edo ay kalaunan magiging Tokyo, ang kapital ng bansa ngayon. Noong 1598, ang pagkakataon na pamunuan at mapag-isa ang buong Japan ay dumating. Ito ay noong si Toyotomi Hideyoshi ay pumanaw na. Alam ni Ieyasu na kailangan ng Japan ang isang matatag na pamahalaan dahil kung hindi ay babalik lang ito sa panahon ng kaguluhan. Upang maiwasan ito, kailangan pamunuan niya mismo ang buong Japan. Gayunpaman, ang daan patungo sa tagumpay ay hindi patag at madali dahil palaging may mga lubak o pagsubok muna tayong kailangang lagpasan. Bago niya mapagkaisa ang bansa ay may isa pang laban na dapat niyang mapagtagumpayan. Sa pagkamatay ni Hideyoshi, pinutol ni Tokugawa Ieyasu ang kanyang suporta sa dinastiyang Toyotomi at kumilos upang malipat sa kanya ang kapangyarihan. Pero isa sa mga miyembro ng konseho ni Hideyoshi at taga-suporta ng dinastiyang Toyotomi, si Ishida Mitsunari ang mangunguna upang hadlangan siya. Ang Battle of Sekigahara ay ang labanang tatapos sa lahat ng labanan. Ang mga pinuno ng mga lalawigan sa buong Japan ay pumili sa pagitan ng hukbong silangan na pinamumunuan ni Ieyasu at ang hukbong kanluran na pinamumunuan ni Ishida Mitsunari. Si Mitsunari at ang kanyang mga taga-suporta ay nagpadala ng mga liham sa mga samurai leaders sa buong Japan at hinihimok silang sumali sa pag-atake laban kay Ieyasu. Ngunit dahil mas maunlad ang mga probinsyang hawak ni Ieyasu at mas maraming pinansyal, karamihan sa mga pinuno ay nag-aalangang kumampi kay Mitsunari. Si Ieyasu ay nagpadala rin ng mga sulat sa mga pinuno at nangako ng malaking gantimpala kapalit ng kanilang suporta. Noong ika-15 ng Setyembre 1600, nagtagpo ang 2 hukbo sa Sekigahara sa Gifu sa panahon ngayon. Ang hukbong kanluran sa ilalim ni Ishida Mitsunari ay may 82,000, habang ang hukbong silangan ni Ieyasu ay may 74,000 mga tao. Bukod sa dihadong numero ay dihado rin ang puwersa ni Ieyasu pagdating sa pwesto ng labanan, dahil ang puwersa ni Mitsunari ay nagkakampo sa bandang itaas na bahagi ng lupain at nakikita nila ang bawat kilos ng puwersa ni Ieyasu. Bandang alas 8 ng umaga nung ang labanan ay mag-umpisa, ngunit isang grupo ng mga sundalo ang hindi kumilos. Ito'y kasapi ng hukbong kalduran na may 16,000 tao na dapat sanang aatake mula sa likuran ng puwersa ni Ieyasu. Ang commander ng hukbong ito ay hindi kumilos dahil palimpala itong kumampi kay Ieyasu.
Samantala, isa pang hukbo mula sa puwersa ni Mitsunari na may 15,000 tao ang biglang bumaliktad at sila ang inatake. Ito pala ay isang patiwong na isinakatuparan ng isa sa mga taga-suporta ni Ieyasu bago pa magsimula ang labanan. Ang hukbong kanluran ni Mitsunari ay unti-unting humina at makaraan ng 6 na oras na labanan ay nagwagi si Ieyasu at kanyang mga kaalyado. Noong 1603 sa edad na 60, si Ieyasu ay hinirang na shogun at ang panahon ng Tokugawa supremacy ay nagsimula na. Upang masigurado ang hawak sa kapangyarihan, tuluyang tinapos ni Ieyasu ang Toyotomi clan nang atakihin nila ang Osaka Castle noong 1615. At para maiwasang muli ang pagbabalik sa kaguluhan at mga labanan, sinigurado ng Tokugawa shogunate na ang mga daimyo ay mababantayan at hindi hinayaan na maging makapangyarihan. Ang Japan ay tuluyan ng naging united at sa ilalim ng Tokugawa shogunate, ang bansa ay naging mapayapa ng mahabang panahon.